Nakakayamot ang bansang ito. It's me! Inay! Malalampasan ko rin ito. Panoorin nyo balang araw. Humanda kayo. Lalayo. Inyo ang kwento ng mga taga Santiago. Maraming malungkot, masungit, marami ring nagsasaya. Parang walang problema. O di kaya'y nagkukunwaring walang problema. Sakali analog ng Binondo. Nakakayamot ang bansang ito. Halatang ibang-iba pamamahala kumpara sa pamamahala sa Madrid. At ang ayoko pa, punong-puno ng mga Indio. Ayoko sa mga Indio. 2 taon, nagtiis ako sa pagdildil ng kanin at saging sa bayan ng San Diego bilang isang kura paroko. Mga walang hiya! Magdahan-dahan po kayo, Padre Damaso, pagkat nasa ilalim kayo ng bubong ng isang Indio. Tama siya, Reverensya. Baka magdamdam si Kapitan Tiago. Tagal lang hindi tinuturing ni Tiago ang sarili bilang isang Indio. Malayong malayo sa mga walang galang na tao na yon. Na 20 taon lumagay kayo sa San Diego at inyong iniwan. Hindi pa ba kayo natuwa sa bayang iyon? Napakasakit siguro ang pagsilyan sa isang bayang na 20 taon at nakilala ng kagaya ng damit na suot sa katawan. May pananampalataya o wala. Ang mga kura, may kalayaan o wala. Ang mga bayan, nakalarga ay nakalarga na. Pangulo sapagkat hindi tinatawag na rebensya. Ano ang nangyayari sa inyo? Ano ang ibig kong sabihin? Ang ibig kong sabihin, kapag inalis ng isang kura sa libingan ang bangkay ng isang herehe, ay walang sinuman. Padre, ang general ay Vice Real Patrono. Kaya naman, Ginoong De La Roja, papaano naman siya makalilikha ng palbola na sang-ayon ng kasabihan na inimbento ng mga insect na ilang daang taon na ang nagdaan? Igo masasabi ba niya sa akin, Ginoong Lagoa, kung ano ang pag-uugali ng may-ari ng bahay? Hindi pa ako naipikilala sa kanya. Si Santiago ay isang mabuting tao. Isang taon ang hindi nakalikha ng pulbura. Mahal na Berhen at mga santos, ako po ay isang hamak na lingkod ninyo. Sana'y maging maayos ang pagdating ni Crisostomo Ibarra. Kapitan. Kapitan, narinig ko pong dumating na si Ginoong Ibarra mula sa Europa. Balita ko'y malaki ang kanyang ipinagbago. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Padre. Mga Ginoo, kinalulugod ko ay kilala ang anak ng aking nasisirang kaibigan, si Don Rafael. Sino kayang bisita kasama ni Kapitan Diego? Siya ay si Juan Crisostomo Ibarra. Kakarating pa lang niya galing sa Europa at aking sinalubong. Ikinalulugod ko yung lahat na makilala. Aba, Padre Damaso, ang kora ng San Diego. Ikinagagala ko makita muli ang isang matalik na kaibigan ng aking ama. Ah, mukhang nagkamali ata ako. Patawad ho, Reverensya. Kung gayon ay ikaw ang anak ng nasira na si Don Rafael, nawaray ang kasiyahan niyang napagkait sa kanilang ay mapasayo. Ginoong Ibarra, gusto ko po kayong makilala. Si Captain Tiago ay matalik kong kaibigan. Nakilala ko ang iyong ama. Ang pangalan ko ay si Kapitan Tino. Marami pong salamat. Kaya lang bukas na bukas ay pupunta ako sa San Diego. Sayang kung gayoy sa pagbalik na lang ninyo. Handa ng hapunan, senyor at senyora?
nagpahanda pa talaga ako ng tinola para sa iyo. Pati na matagal mo na hindi mo ito natikman. Sigrador, ipasok mo na ang sopas. O ikaw, dalhin mo nga yan dito. Pronto! Alam nyo ba sa lahat ng pagkain dito sa Las Pilipinas, ang tinola ang aking paboritas? Es may delicioso. Patigilin nyo nga yung musika. Nakarindes sa tenga. Pahingi po muna ang mga instrumento nyo. Senyor Ibarra, pitong taon ka pala nag-aral sa Europa? Matagal at hindi mas malalim ang Las Pilipinas. Hindi po, kahit tela ay wala akong natimot ang aking bayan. Kikirit di, sir? Halos 1 taon akong nawala, kaya't wala akong nakuhang balita dito. Ang San Diego, kaya hanggang ngayon ay hindi ko alam ang totoong dahilan ng pagkawala ng aking ama. Don Ibarra, nasan ba kayo sa Europa? Tila hindi kayo makapapagawa ng telegrama? Pwede rin, senyor at senyora. Pero para hindi maging malungkot ating usapan, lalo na sa gitna tayo ng kasiyahan. Ito na lamang ang aking sagutin, senyor. Ano naman ang narating ninyo sa Cabaneta Nagi sa mga bansang inyong narating? Yan na bang edukasyon sa Europa? Nauumid ang mga tao para bang isang modo. Napansin ko lamang, ang kahirapan ng mamayan ng isang bayan ay katumbas ng kaunlaran nito. O di kaya'y ang kaunlaran nito. Yan na ba natutunan mo? Ang tagal mo ginugol ang sarili mo sa Europa. Wala ka na bang ibang natatandaan bukod doon? Ay ganyan siya maglambing. Mula pa kami ay musmus pa lamang. Ay nako, tanggapin ang aking sinseryo. Paumanhin. Stanza, ipapatuloy pa natin ang hapunan. Maupo ka muna iyo. Hindi na po, iyo. Huwag ka munang umalis. Darating na si Maria Clara. Mukhang galit na ang Fraile. Bukas na lamang. Mahabang panahon na, ano kaya ang dahilan ng kanyang pagkatinag? Magandang araw po, Tia Isabel. Nais ko bang makausap si Maria Clara? Ay, nandito sa loob. Halika, tuloy ka. Como estas, Ibarra? Salamat naman at dumating ka sa aming tahanan. Magandang tanghali, Don Tiago. Nais ko bang makausap ang iyong anak? Jesus mo, ang tagal mo nawala. Paano yung paglalakbay? Maria Clara, hindi ko kayang ilarawan ang lungkot ng pagkawala ng aking ama. Ngunit ang pagbabalik ko ay may kasamang paninindigan. Ibarra, may nais akong sabihin sa iyo. Tandaan mo, hindi ka nais sa buhay na aking ginaanak. Padre, wala po kayong karapatan humadlang sa aming kaligayahan. Padre, alam niyo po na matagal nang may pangako si Ibarra at Maria Clara sa isa't isa. Hindi ko papayagan. Mas mabuting lumayo si Ibarra sa aking inaanak. Kapitan Tiago, huwag mong kalilimutan na ang ikinabubuti ng inyong kaluluwa ay nasa pagsunod ng simbahan. Padre Damaso, alam niyo naman ng lahat ng gusto niyo ay aking sinusunod. Kahit ano pang utos sa simbahan ay aking tutuparin. Balita ko na nais mo ipakasal si Maria Clara at Ibarra. Sigurado ka ba sa iyong desisyon? Hindi. Hindi dapat. Hindi dapat ipakasal si Maria Clara kay Ibarra. Hindi siya pagkakatiwalaan. Kapitan, bakit hinayaan mo ang mga Fraile na diktahan ang iyong buhay? Dahil sila yung makapangyarihan kay Isabel. Mabuti pang sumunod tayo kaysa mapakamo. Ibarra, may nais akong pag-usapan sa iyo. Isang pangarap na matagal ko nang gustong maisakatuparan. Ano iyon, Elias? Gusto kong magtayo ng isang paaralan para sa mahirap na bata. Maraming kabataan ang walang oportunidad na makapag-aral. Magandang idea, Elias. Matagal ko nang naisip ang bagay na iyan. Nais kong makatulong sa bayan. Nais kong burahin ang kamangmangan at bigyan ng bagong pag-asa ang ating kababayan. Ngunit Ibarra, hindi magiging madali ito. Marami tayong haharapin. Ang mga simbahan, ang mga makapangyarihan, ang mga tutol sa pagbabago. Handa ka bang harapin ang mga panganib? Pang makatulong sa ating bayan, hindi ako mag-atubaling ipaglaban ito. Alam ko namang maraming hadlang.
Ngunit mas matimbang ang adikain natin kaysa sa takot. O yata sa labas. Dapat tayo mag-ingat, Ibarra. Kung sino man siya, kailangan nating malaman kung kaibigan o kaaway. Kung sino man siya, kailangan nating malaman kung kaibigan o kaaway. Marahil wala lang iyon. Ngunit... Oo, Ilyas. At simula ngayon, titiyakin kong magiging maingat ako. Hindi ko hayaan mabigo tayo. Diyos ko! Umagang ito ay parang pangarap lamang ang 7 taon ko sa Espanya. Ingat kayo sa mga lihim niyong kaaway. Ang nangyari sa inyong ama ay dapat maging isang aral sa iyo. Ipagpatawad ninyo si Warikoy. Naging mahal sa inyo ang aking ama. Ngunit sa aking pagkakabatid ay wala ako kahit ang aking ama na mga lihim na kaaway. Masyadong kapanatagan ay maaaring magdulot sa ating ilang kapahamakan. Hanggang sa huling hininga ng inyong ama na si Don Rafael Ibarra, hindi pa rin ako makapaniwala na mayroon pala siyang nagtatagong mga kaaway. Ang dahilan kung bakit nag-alinlangan si Kapitan Tiago na magsabi sa aking mga kaalaman sa aking ama. Ngunit bakit siya nakakulong sa piitan? Ano ba ang naging kasalanan niya? Ay aksidente niyang napatay ang Espanyol na manggolitor. Ngunit huwag kayong mag-alala dahil ang balok na bilangguan ng bansang ito ay matuturing ng kabayanihan. Patawad po, ngunit kailangan ko nang umalis. Ipapaubaya ko na lamang kay Kapitan Tiago ang iba pang nangyari sa kabayanihan. Muchas gracias, Teniente, sa pamahagi ng kaalaman sa aking ama. Saan kayo pupunta? Sa bateryo po para kunin ang aking mga gamit. Aha, tignan natin kung sinong masusunod. Tignan natin. Baka may gagawing sermon at kabisa. Sumakay na tayo, Maria Clara, at gabihin pa tayo. At anong pasya mo dito? Ang mamatay, ang mayroon pang bang nanalabi, kundi yun na lamang. Malaki aking pinaghihirap, pero marami aking pinaghihirap. Punta ako dito, para kausapin kayo tungkol sa ipinapagawa niyo sa akin. At ano yun, Padre Sibayla? Ano sa akala mo? Nagsimula agad ang kalabanan kagabi. Agad-agad? At sa paano? Isang formal na pagpupulong o panayam, ang isang general o pare ay nakibahagi para sa maigting na talakayan. Yan na to ang Ang general at padre, wala silang pinagkasusunduan. Ang mga pagang probinsyano ay sumusuway sa utos. Ang mga bayagan na nagbibigay ng akal sa mag-aaral, nagkikwento sila sa Komita at Padre Damaso. Napakaraming chismis at makalat ito ng gusto. Mali ang mga ulat, ang mga pahayag. Nabalita na hindi ka pumunta sa palasyo ng Malacanang, ngunit alam ng general na nagoon ka. Sir, nag-aalala po ako sa mga tao. Kung hindi sila masaya. Kung hindi mapatahimik ang bansang ito, mag-aalala sila, ngunit ang bawat bayan ay may kanya-kanya problema. Gaway natin ang ginagawa ng iba. Sinubukan kong itama ang kamalian, sir. Mas mabuti nang sumunod tayo sa mga pare at mga opisyal. Sila ang may kapangyarihan, hindi tayo. Hindi nila alam na ang tunay na kapangyarihan ay nasa kamay ng simbahan. Ang may takot sa Diyos ay takot din sa Koga. Ang mga Indio, laging sunod-sunuran. Isa man lang sa inyong lahat, walang kusang lumaban. Hindi ako na natakot sa simbahan. Ang batas ay sa aking kamay. At sino mang lumabag sa akin ay paparusahan ko. Dapat ako mag-ingat. Si Padre Salve ay laging nagmamatsyag. Huwag mo kainin lahat. Tirahan mo kami ng konti, honey. Hoy! Hindi kaya mainam sa ibang lugar na tayo magukay bago pa ito? Pareho lang ang luma ng lahat ng yan. Hindi na ako makatagal. Yung binali mong buto, nagdudugo pa. At ang mga buhok na iyan? Napakasilan mo naman. Kung mukha pa kitang mukha ng isang bangkay na dadalawang araw pa lang nalibing, gabi na at madilim.
Bakit? Malay ko. Inuutos lang to sa akin. Sino nag-utos sa'yo? Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mabasa amin ang karyan mo. Sundin ang utos mo dito sa lupa para lang sa lahat. At bigyan mo kami sa lahat ng sitwasyon. Para kang Kastilang Sipin. Ganyan din ang kanilang tanong. Ano ang nangyari sa bangkay? Diablo, para kang talagang Kastilang Sipin. Ganyan din ang kanilang tanong. Hoy, alam mo ba kung saan naroon ang isang maganda at maputing bunga na parang laman ng iyong kung buong itik? Ang aking sakit at mga gawain ay nakapigil sa aking bumalik. Ang sabi ni Kapitan Tiago ay siya na ang nagpagpagawa ng sa isang niko pero nilagyan ko ng mga bulaklak at isang cross na aking gawa. Sabi ba ninyo sa amin kung alin ang bibig na may isang cross? Isang krus na malaki. Oo nga, malaki. Ituro mo sa amin kung saan ang libingan at kung saan ang krus. Ang cross ay sinunod ko na iyon ang pinagutos na pura si Padre Garote. Sinunod ko na iyon at pinagutos na pura si Padre Garote. Pero masasabi ba ninyo sa amin kung nasaan lang ang mga libing? Dapat inyo maalala, ang patay ay wala na At ano ang sinabi ninyo? Ilang buwan na po itinahukay sa akin ang kurang malaki. Ilipat raw po sa libingan ng mga Chino. Mula noon at itong mabigat kaya. At ikaw ay sumunod. Ginoo, huwag kayong magalit. Hindi ko nilibing ang patay sa libingan ng mga Chino. Ano ang ginawa mo sa ama ko? Ano ang ginawa mo sa ama ko? Nagkakamali ka. Wala akong ginawa sa inyo, ama. Wala. Wala nga. Pinatutunayan ko na sa inyo. Ang gumawa ay aking hinalinhan, si Padre Damaso. Bakit ba hindi ninyo hiniling magunaw ang mundo? Makabubuti nga ito sa lahat. At kulog maaaring pumapatay ng tao. Higit doon ang inihintay ko. Tila masaya kayo, Don Anastasio. May balak pa yata kayong maligo. Kasama ba kayo sa akin? Paghahanda ko kayo ng masarap sa hapunan ng iniuna. Ito po kami palisina sa Kristan Miyar. Tapos na po kami itulo at saka kami na makakauwi. Hintayin din po namin ang sahod upang may nagasto sa inyo. Ingat kayo, huwag kayo lalapit sa kapana kapag kumidlat. Hindi ba ninyo dinaramdam ano ang nangyari sa kanya? Bakit hindi? Louder! Isa ako sa 6 na taong nakipaglibing. Kuya, gusto ko na umuwi. Natatakot na ako. Baka bubugin na naman tayo ni si Kristan Mayor. Tisin mo lang, Crispin. Kunti na lang, matatapos din tayo. Kailangan natin magtiis para kay inay. Pero kuya, inakusahan nila akong nagnakaw ng 2 unsa. Saan ako kuha ng ganon kalaking pera? Alam ko naman hindi mo yan magawa. Pero paano natin patutunayan ang ating sarili? Crispin! Magnanakaw kang bata ka! Saan ang pera ninakaw mo? Wala po akong ninakaw. Mahal na Ginoo. Huwag ka magsinungaling. Kung hindi mo dapat ng pera, hindi ka makakawin ng gabi. Wala po akong ninakaw. Mahal na Ginoo. Hindi po ninakaw ang kapatid ko. Kami po mahirap, ngunit hindi kami masamang tao. Tumahimik ka kung ayaw mo matulan ang kapatid mo. Piso. Ang piso ay isang linggong giliw ng aking mga anak. Isang linggong tawanan at pagkakatuwa. Ang aking naipon ng isang buwan. Isang bihisa ng aking anak na nagdadalaga na. Ayaw mo ba silang makita? Gagabihin daw sila ng konti. Ang sabi sa akin ni Mata ng Tasyo, si Crispin ay mababa na sa marahil
ay dala ni Basilio ang kanilang sahod. Kung gayon, ipagtago mo ako ng piso. Gutom na darating at mahaba ang lakarin. Inay! Pagbuksan mo ko! Pagbuksan mo ko! Inay! Basilio, anak ko! Anong nangyari sa'yo? Inay! Nakatakas ako! Diyos ko! Diyos ko! Kung napalali pa ng isang sandali pa, patay na ako. Tulad ni Crispin. Ano? Bakit iwan si Crispin? Asan ang kapatid mo? Hindi ko na siya nakita. Inay. Hindi! 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 Ang bait ko si Crispin! Pinagkakaitan tayo! Pagpatawan mo, Inay. Mas mabuti kung tayo na lang tatlo. Basilio, hindi ka ba kakain? At kung hindi, mahiga na tayo. Kaninang umaga ay hindi mo po sa kampisalan. Nagawa ninyo manang Juana. Anikoy, lalong marami ay lalong mabuti. Pero sabihin niyo kung ano yung ginagawa. Hindi ako mag-aaksaya ng isamang banal na araw. Itinatala ko ang lahat ng aking nakukuha. Sapagat gusto kong malinis ang aking listahan. Ayaw kong mandaya, ni madaya. Ako, sa taong ito lamang, ay nakakuha ng 4 na primaryang higit sa iyo, manang Rufa at 100 higit. Ano ba yung ginagawa yan? Dapat ilagay sa listahan ang inosensya at pakita ito poong Santo Domingo. Maglakad ng nakaluwod mula sa simbahan po hanggang sa Cruzada. Mas mabuti ang ginawa. Anong mabuti? Hindi mabuti ang ginagawa kong pinakamainam sa lahat. Makinig muna kayo sandali at maniwala kayo. Tingnan natin. Sige nga, pakinggan natin. Makakausap ko ba ang pari? May sakit. At si Crispin, alam mo ba kung nasa na mga sakristan? Si Crispin, wala ba sa inyong bahay? Ibig niyo pa bang ipagkaila? Si Basilio ay nasa bahay at si Crispin ay naiwan dito. Oo na, naiwan pero pagkatapos ay lumayas. Pero nagnakaw muna ng maraming bagay. Kay bubuti ng mga anak ninyo. Huwag kayong mag-iyak dito. Ang sabi ninyo ay sinakluluhan ng aking ama ang mga batang mahihirap. At ano ngayon? Ngayon ay ginagawa nila ang mga gawa at sumusulay sila kung kailangan. At ano ang dahilan? Ang dahilan ay nasa kanilang gula-gulanit na damit at tinging nahihiya. Ilang bata mayroon kayo ngayon? Mahigpit sa 200 ang nasa listahan at sa eskwelahang 25. Nagdadala ako sa inuugali ng kapitan. Meron itong binabalak sa paraan para ilagay sa dulo ang pagtatalo tungkol sa mga gastusin. Aalahanin ninyong lalabing isang araw na lamang ang malalabi. At naglagi sa kumbento para makipag-alam sa purong may sakit. Palagay ko hindi mangyayari. Ako ang magharap sa plano ng matatanda. Bakit? Ano ang sabi niyo? Ganito, kung ako ang unang magsasalita ay iharal ko ang mga plano ng ating mga kalaban. Kayo ang bahalang magharap. Hindi mahalaga, handa na ang lahat, huwag lang sanang magtagumpay ang balak ng mga matatanda. Makinig kayo. Kaninang umaga ay nagkita kami ni Matandang Tasyo. Ngayon,
Malaki pa ang galit sa iyo ng mga kalaban mo kaysa mga balak mo. Pero, kaya't imumungkahi ko sa balak ng ating mga kalaban at dagdagan ko pa ng sobra-sobra hanggang maging kakatuwa. Ginoo, nangasa kong anihan yung lahat sa pulong na ito. Ilaraos na din ang pista ng ating pinakasing si San Diego sa itabusin ng buwan na ito. Ginoo, matagal ko nang hindi nakikita ang aking anak na si Crispin. Akala ko'y makikita ko na siya kaninang umaga sa kumbento pero do'y walang nasabi sa akin kundi... Siya! Ibigay mo sa amin ang pera at pababayan ka na namin. Ginoo, ang mga anak ko hindi magnanakaw kahit nagugutom kami. Dagi kami magtiis sa gutom. Walang inauwi ni isang kwarta sa akin si Basilio. Ganoon. Sumama ka sa amin. Bahala na lumitaw ang mga anak mo at isauli ang mga pera. Sumama ka sa amin. Maawa kayo sa akin. Napakahirap ko lang. Wala akong ginto ni alahas na maibigay ko sa inyo. Kinuha niyo ang tangi kong ari. Lakad. Sasama ka. At pag hindi ka sumama sa amin, sa mabuti ay tatalian ka namin. Gusto mo ba magpahinga sandali? Salamat po. Tumayo ka at lalakad tayo ulit. Saan nyo nahuli? At ang pera? Ay! Basilio! Crispin! Basilio! Crispin! Basilio! Anak ko! Gulo kasalukuyan ko ay nakakalito. Umaasang malalampasan ko rin ito.